Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Stories Philippines Podcast. Huwag mo silang hanapin sa panulit ni Tristan Martin. Meron akong third eye. Sige, tawanan niyo ako. Alam ko namang mahirap paniwalaan to. Marami na nagsasabing baka raw nababaliw lang ako. Napawang nasa isipan ko lamang ang lahat ng mga nakikita ko. Mga hallucination lamang. Meron din namang nagsasabi na sinasapian daw ako ng demonyo o ng isang masamang espiritu. May nag-volunteer pa nga na ipagpipray over nila ako basta't sumama lang ako sa kanilang simbahan. Hindi na ako nakikipagtalo kapag nabubuksan ng diskusyon tungkol sa aking third eye. Halos narinig ko na ang lahat ng mga paliwanag at teorya tungkol sa taong nakakakita ng mga espiritu. At sa aking pagtanda, natanggap ko na rin na baka maaaring tama rin sila. Ayokong isipin na baliw ako, ngunit marami na akong nakitang mga bagay na parang milagroso ngunit madaling naipaliwanag ng mga siyensya. Maaaring may diferensya nga ang utak ko. Ano naman ngayon? Natuto akong nabuhay na nakakakita ng mga kaluluwa o hallucinations na naglalakad kasama ng mga buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit sa Black Tower ako kumuha ng unit ay dahil wala akong nararamdaman at nakikitang hindi normal. Sa lahat kasi ng mga kondo na napuntahan ko, palagi akong may kakaibang nararanasan. Sa isang kondo sa Makati, pagpasok ko pa lamang ay nakaramdam na agad ako ng palalamig. Palalamig hindi dahil sa aircon, na hindi naman ganun kalakas. Ito ang uri ng palalamig na tagos hanggang buto. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bigla akong napatingala at nagulat ako sa aking nakita na hindi ko ipinalata dahil nasanay na rin naman ako sa mga ganong sitwasyon. Sa malaking engranding chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ay naglalaro ang dalawang batang babae. Ngunit walang sumisita sa kanila. Walang sumisigaw na baka mahulog sila, sapagkat walang nakakakita sa kanila maliban sa akin. Hindi rin naman sila nahuhulog dahil lumulutang lang sila na parang wala silang anumang bigat. Naghahabulan sila sa chandelier. Malakas ang tawa nila na ako lang rin lamang ang nakakarinig. Ngunit ang nakakapagtaka ay wala silang mga muka at ang kanilang dalawang braso ay putol. Walang mga kamay. Tumatagaktak mula sa dalawang dulo ang kanilang dugo na tumutulo na namumuo na marmol sa lapag. Hindi na ako tumuloy at lumabas na lamang. Sa iba pang mga kondo ay ganon din ang aking naranasan. Marami akong nakikitang mga kaluluwang pilit na nakikisalamuha sa mga nabubuhay pa. Marahil ay hindi nila alam na patay na sila. O baka naman ay ayaw pa nilang tumawid sa kabilang buhay. Minsan ay hindi ko sinusubukang makipag-usap sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang makipag-ugnayan sa isang sumakabilang buhay na o kausapin ng isang hallucination. Nalaman ko ang tungkol sa Black Towers mula sa isa kong kaibigan na nag-alok ng mga condo units. Alam niya na naghahanap ako, kaya't agad niya akong pinadala ng isang text. "Pards, di ba't naghahanap ka ng condo? Tamang-tama dito sa Black Towers. Malapit lang sa work mo. Bagong tayo lang saka afford mo." Dahil sa malapit ko siyang kaibigan ay pumayag ako. Nang hanapin ko sa internet ang Black Towers ay aaminin ko, namangha ako sa disenyo
at mga pasilidad nito. At malapit nga lamang sa pinagtatrabahuan ko. Pagpasok sa Black Towers ay binati ako ng gwardyang nakabarong na nasa entrance. Nakangiti rin sa akin ang maganda at batang receptionist. Tumango lamang ako at sinuklian sila ng ngiti. Pagkatapos ay lumingon ako sa kanan, sa kaliwa at tumingala sa kisame. Wala akong nakitang kakaiba. Alberto! Lumingon ako at nakita ko si Rudy. Classmate ko dati sa college at isa sa mga pinakamalapit kong kaibigan. Matangkad siya at may kagandaang lalaki. Rudy, kamusta ka? Bati ko. Tama ba yung narinig ko? Magkakaanak na raw kayo ni Abby? Tumawa si Rudy. Oo. Grabe, I'm so happy, Pards. Excited na kami ni Abby. Kaya nga, ito, todo kayod, men. Tumawa rin ako sa sinabi niya. Gusto mong makita yung units? Mahusay mag-sales talk si Rudy. Lahat ng mga katanungan ko ay nasagot niya. Aminin ko rin, na-impress ako sa Black Towers. At ang pinakamalaga ay wala akong nararamdaman nung nakikitang nakakatakot. Tuwang-tuwa si Rudy nang mapagdesisyonan kong kumuha na ng unit. Siyempre malaki ang komisyon niya. Mukhang kailangan din naman nilang mag-asawa dahil magiging isang pamilya na rin sila. Maayos ang unang 4 na buwan ko sa Black Towers. Mabait ang mga staff, magalang at matulungin. Sa umaga ay nag-workout ako sa gym bago pumasok sa trabaho. Sa gabi naman ay nagpapalamig ako sa indoor swimming pool. Laging masarap ang tulog ko sa gabi. Ngunit hindi ito nagtagal. Hindi ko alam kung kailan nagsimula o ano ang dahilan. Basta't sunod-sunod na mga insidente sa Black Towers ang nabalitaan ko. Nandyan ang isang dalagitang nag-collapse sa tapat ng elevator sa 14th floor. May mga staff at mga gwardyang biglang nagkakasakit. At iba ay bigla na lamang hindi pumapasok sa trabaho. Sa 17th floor, 2 lalaki ang natagpuan ng security guard sa loob ng kanilang mga unit na malnourished na at wala sa tamang pag-iisip. May naririnig akong bulong-bulungan na baka haunted daw ang kondong ito. Ngunit wala naman akong nakikitang multo. Wala rin akong nararamdamang kakaiba. Baka coincidence lamang ang lahat. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kaibigan na si Juliet. Classmate ko rin siya noong college at katulad ko, meron din siyang third eye. Ngunit hindi tugma ang aming mga nakikita. Ang mga nakikita ko ay hindi niya nakikita at ang mga nakikita niya ay hindi ko nakikita. Kapag pareho naman kaming may nakikita, laging magkaiba ang aming description. Kaya't bukas ang isipan ko na baka ang utak ko lang ang talagang may diferensya. Alberto, ano ka ba? May bago ka palang kondo at sa Black Towers pa? Sosyal. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Pinindot ko ang volume button ng aking cellphone upang lumakas ito. Hindi naman. Black Towers lang, sosyal na kaagad. Sakto lang. Hindi naman ganun kamalang units dito. Naku, nagdadahilan pa. Malakas na halakhak ang narinig ko. Kailan mo ba ako imbitang bumisita dyan? Gusto kong makita yung unit mo. Sige. Tugon ko. Sa Saturday, nandito lang ako buong araw. Available ka ba? Sure. Sige, pupunta ako mga hapon. Mga bandang 4 or 5. Magdala ka ng pagkain ha. Hindi kita pakakainin. Ako naman ang humahalakhak. Dumating ang Sabado. Nilinis ko ang aking unit. Nagmapa ko ng saig at tinago ang mga labahan kong damit. Nagluto na rin ako ng spaghetti at sa malamang ay walang dalang pagkain ng aking kaibigan. Tinignan ko ang orasan at nakita kong 3:30 PM pa lamang. Napaaga yata si Juliet. Mukhang excited. Agad kong tinungo ang pinto at binuksan ito. Oh Juliet, umaga mo yata. Akala ko mamaya ka pa dadating. Naku himala, walang masyadong traffic, sagot niya. Sa kanyang kaliwang kamay ay bit-bit niya ang isang paper bag mula sa convenience store. Puno ito ng mga chichirya. Maliit na babae lamang si Juliet. Simple din lamang ang itsura nito. Maiksi ang kanyang buhok kaya't madalas ay napapagkamalang tomboy. Liga, pasok ka. Umakbang papasok si Juliet. Teka, buhati mo naman to. Inabot niya sa akin ang kanyang dala. Parang hindi ka gentle. Bigla siyang tumigil sa kanyang kinatatayuan. Juliet,
Sa isang segundo ay nawala ang kulay sa kanyang muka. Nalalaki rin ang kanyang mga mata. Juliet, anong problema? Iginala ni Juliet ang kanyang mga mata sa loob ng aking kondo. Tumingin siya sa kanan, sa kaliwa. Pagkatapos ay sa kanan uli. Juliet! Nilakasan ko ang aking boses at hinawakan siya sa balikat. Parang bigla siyang nakuryente at napakbang patras. Juliet, anong problema? Tumungo lamang ang aking kaibigan. Tinignan ang kanyang sapatos. Juliet, meron ka bang nakikita? Mahina akong tanong. Di ko alam kung ilang minuto ang lumipas bago tumango ang aking kaibigan. Napakunot ang aking mukha sa kanyang tugon. Ilang beses na rin nangyari ang ganito na may nararamdaman o nakikita si Juliet na hindi ko naman nararamdaman at nakikita. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong paniwalaan. Ang sarili ko o ang aking kaibigan. Alberto, maulan na nga pala ako, sabi ni Juliet. Ang boses ay nanginginig. May importanteng lakad nga pala ako. Ngayon ko lang naalala. Ano ka ba, Juliet? Kadarating mo lang ah. Kumain ka muna. Nagluto ako ng spaghetti. Naku, hindi na. Sorry pero hindi ko yata kayang. Hindi ko alam ngunit parang hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Hinihintay ko siyang tapusin ang kanyang sasabihin ngunit hindi na niya itinuloy. Juliet, please. Subukan mo lang. Ako nga walang nararamdaman nung nakikita dito eh. Bigla akong tinitigan ni Juliet. Tinitigan sa mga mata. Hindi mo kasi sila hinahanap. Napatras ako ng isang hakbang sa inasal niya. Juliet? Parang natauhan ang aking kaibigan. Kumurap-kurap siya at kinusot ang mga mata. Pagkatapos ay muli siyang tumingin sa akin. May ngiti na sa kanyang labi. Naku, sorry talaga Alberto. Sabi niya. Wag mo na lang akong pansinin. Alam mo naman ako, lukarit. Pagkasabi nito ay tumawa siya. Matinis parang nakakabasag ng baso. Kailangan ko na talagang umalis, Alberto. Sorry talaga. Makakabawi din ako sa'yo, promise. Agad na tumalikod si Juliet at naglakad palayo sa aking pintuan. Juliet, teka! Tumigil siya ngunit hindi humarap sa akin. Anong ibig mong sabihin hindi ko sila hinahanap? Sinong sila? Tanong ko. Daang-daang lumingon si Juliet. Nakangiti pa rin. Wala yun. Huwag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Mukhang okay ka naman. Basta't huwag mo lang silang hahanapin. Pagkasabi nito ay mabilis na naglakad si Juliet palayo. Tatawagin ko pa sana siya ngunit nakaliko na siya sa dulo ng hallway. Huwag hahanapin? Sila? Naisip ko. Isinara ko ang pinto at iginala ang tingin ko sa aking kondo. Wala akong maramdamang kakaiba. Marahil ay tama nga ang mga nagsasabing may diferensya lamang ang mga tulad namin ni Juliet sa utak. Dahil kung totoo nga ang mga multo at third eye, di dapat ay pareho kami ng nakikita. Siguro nga ay isang sintomas lamang ito ng sakit sa pag-iisip. Gabi na ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang nangyari kanina. Kahit hindi ko isipin ay bumalik sa akin ang mga sinabi ni Juliet. Naalala ko rin ang mga kakaibang mga nangyari dito sa Black Towers. Paano nga kaya kung tama si Juliet at ako ang mali? Basta't wag mo na lang silang hanapin. Tumayo ako sa aking kama at tinungo ang banyo. Sinabuyan ko ng malamig na tubig ang aking muka. Pagkatapos ay lumabas ako at tumiretso sa salas. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakiramdam. Pagdilat ko ay inikot ko ang aking tingin sa buong silid. Tinitigan ko ang bawat madilim na sulok, ang bawat anino, ang lahat ng muebles at mga appliances. Wala. Basta't wag mo lang silang hanapin. Tinungo ko ang kusina. Binuksan ko ang lahat ng mga cabinet. Wala. Dumiretso ako sa banyo. Itinabi ko ang shower na tumatakip sa maliit na bathtub. Wala. Bumalik ako sa kwarto at naupo sa malambot kong kama. Tinakpan ko ang aking mukha gamit ang aking mga palad at napabuntong hininga. Wala naman. Nasabi ko sa sarili. Hindi. Meron pang isang lugar na hindi ko pa tinitignan.
Agad ako lumuhod sa malamig na tiles na labag. Hindi ko kita ang ilalim ng kama ko dahil mahaba ang kobre kama. Hinawakan ko ang dulo ng kumot at inangat ito. Sa ilalim ng aking kama ay isang batang babaeng nakadapa. Nakatutok ang tingin sa lapag. Bigla itong lumingon sa akin at tumili. Isang tili na parang bababasag ang aking eardrums. Hindi ko alam kung sumigaw din ba ako. Basta't mabilis akong gumapang paatras. Patuloy pa rin ang pagtili ng batang babae. Ang mukha nito ay puting-puti na bahagyang natatakpan ng gulo-gulo nitong buhok. Medyo madungis ang kanyang muka. Ang kanyang mga labi ay biyak na biyak. May bahid ng dugo. At ang kanyang ngipin ay pulos nabubulok ng lahat. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang mga mata. Kulay puti lamang ito. Walang buhay ngunit alam kong nakakakita pa rin. Pinilit kong tumayo ngunit walang lakas ang aking mga binti at tuhod. Lalo lamang akong napasalambak sa sahig. Biglang gumapang ang batang babae palabas ng aking kama. Pagkalabas ay tumayo ito at tinungo ang pinto. Nakita ko itong dumiretso sa salas at tumigil sa harapan ng TV. Itinaas nito ang kanyang maputlang kamay at hinawakan ng malaking screen. Safe! Safe ako! Biglang nagtatalo ng batang babae. Ang dalawang kamay ay winawagayway sa ere. Pagkasabi nito ay biglang bumakas ang aking aparador. Mula sa loob ay lumabas ang isang batang lalaki. Sa tansya ko ay nasa 6 na taong gulang ito. Gumagapang siya dahil putol ang kanyang dalawang binti. Tumatawa ang batang lalaki palabas ng aking kwarto. Kagaya ng babae ay hinahawakan din ito ang TV. At sumigaw ng safe. May ibang bata pang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan. Hindi ko na nakita kung saan-saan. Lahat sila ay mapuputla ang katawan. Ang iba ay duguan. Ang iba ay nabubulok na. Meron pang isa na sabog ang ulo. Tangang ilong at bibig na lamang ang natitira. Lahat sila ay tinungo ang TV. Hinawakan ito at sumigaw ng safe. Lahat sila ay nagtatatalon sa tuwa. Lahat sila ay tumatawa. Ngunit ang kanilang halakhak sa aking pandinig ay parang kinakaskas na tinidor sa babasaging plato. Nakakapangilo. Nakakasakit ng ulo. Muli ay pinilit kong tumayo ngunit muli akong natumba. Ang baso sa ibabaw ng lamesita ay aking nasanggi. Pumasok ito at nabasag. Sumambulat sa di mabilang na piraso. Biglang tumigil ang tawanan. Natigilan ako sa aking pwesto at nakiramdam. Isa-isang pumasok sa aking kwarto ang mga batang bangkay. Ang ilan ay naglalakad. Ang ilan ay lumulutang. Ang ilan ay gumagapang sa pader at kisame. Lahat sila ay nakatitig sa akin. Tumigil silang lahat sa aking harapan. Pinalibutan nila ako. Parang awan niyo na. Hindi ako sasaktan. Pinikit ko na lamang ang aking mga mata at tumagulhol. Isang malamig na kamay ang humaplos sa aking bisngi. Napasigaw ako at napadilat. Ang batang babae nagtago sa ilalim ng kama ko ay nakalood sa aking harapan. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang ang layo sa aking mukha. Kuya, dito na lang kami titira ha. Ang saya dito, sabi ng bata. Garalgal ang kanyang boses. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Laro tayo ulit. Ikaw ang taya. Pagkasabi nito ay biglang naglaho ang lahat ng mga bata sa aking harapan. Pards, bakit tumalis ka na daw sa unit mo? Dun sa Black Towers, may problema ba? Tinitigan ko muna ang aking cellphone bago sumagot. Wala naman, Rudy. Naisipan ko lang na malungkot pala tumira sa kondo. Don't worry, babayaran ko pa rin naman yun. Halos 1 buwan na rin noong gabing yun. Noong una ay binaliwala ko lamang ang nangyari. Pilit kong kinumbinsi na imahinasyon ko lang ang mga lahat. Ngunit unti-unting lumala ang sitwasyon. Minsan ay nagigising ako sa gabi dahil mayroon akong naririnig na kumakanta ng Tago-taguan, maliwanag ang buwan.
Madalas ay naririnig ko ang mga nagtatakbuhan at nagtatawa ng mga bata. At tuwing darating ako sa aking unit, pagkagaling sa trabaho maririnig ko ang boses ng batang babae mula sa aking likuran at sinasabing, "Hanapin mo kami, kuya." Kapag hindi ko ito pinansin ay biglang may mahuhulog na mga kagamitan sa kusina o sa salas. Minsan ay biglang nabasag ang mga salamin sa banyo. Bigla ring tutunog ang doorbell. Kapag binuksan ko ang pinto ay wala namang tao. Kapag naghanap naman ako ay wala akong makita. Hindi ko na ulit nakita ang mga batang multo at hindi na naulit ang nangyari noong gabing iyon. Ngunit patuloy pa rin sila sa panggagambala sa akin. Hanggang sa napagdesisyonan ko na lamang na umalis na sa Black Towers. Hindi ko alam kung may multo na sa unit na yon bago pa man ako lumipat o sadyang dumating lamang ang mga batang multong yun nung natira na ako doon. Hanggang ngayon ay naalala ko pa rin ang sinabi sa akin ni Juliet. Hanggang ngayon ay sinasabi ko pa rin sa aking sarili na sana ay hindi ko sila hinanap. Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin ang sinasabi ng batang babae sa akin, "Kuya, dito na kami titira ha. Ang saya dito. Laro tayo ulit. Ikaw ang taya." Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.